I ended my 5-year relationship because I was pursuing my dreams. Akala ko tama ang decision ko, pero something is missing. 2 years ago, nag-abroad ako to chase my dreams. Matagal kong pinag-isipan to, lalo na at may iiwanan akong boyfriend for 5 years. Malalim na ang relasyon namin, pero para itong roller coaster, maraming ups and downs. And I think dahil sa mga pinagdaanan namin, naniniwala ako na siya na nga ang love of my life. Binigay ko lahat ng meron sa sarili ko para sa kanya. Kasi gusto niya mag-set kami ng boundaries. For example, ayaw niya na may mga kaibigan akong ibang lalaki at ginawa ko naman. Sa 5 years na naging kami, lagi naming pinag-aawayan ang mga maliliit na bagay at ilang araw pa bago kami nagkakabati. At ako ang laging nanunuyo sa kanya. Alam kong mahal na mahal ko siya, pero pakiramdam ko lagi akong nauupos. Noong nagkaroon ako ng opportunity para makapagtrabaho abroad, tinanggap ko at pumayag naman siya. Akala ko magiging madali yung setup, pero feeling niya, lagi akong walang oras sa kanya. Pero hindi niya nare-realize na sinasakripisyo ko ang oras para sa sarili ko just to make time to communicate with him. Mahirap pala yung mas matimbang sa akin ang doble kayod na pagtatrabaho para matupad ang mga pangarap ko. And kahit hindi naman sadya, hindi ko namamalaya na somehow nagiging second priority ko na siya. As time passed by, I was losing that spark whenever I talk to him. Alam mo yon, yung motivation para ipagpatuloy pa yung kayo. Wala kasi siyang effort na mag-initiate tumawag sa akin at ramdam ko din na nawawalan na rin siya ng spark para sa akin. Pero wala sa aming dalawa ang gusto mag-address ng issue. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro iniiwasan namin ang confrontation. After a few months, the inevitable happened. Nag-decide ako na tapusin na ang relationship namin. Surprisingly, he cried, begged, and asked if may iba ba ako. Siyempre wala. Sa totoo lang, mas mahirap kalaban ng isang invisible enemy na katulad ng loss of spark. Nag-insist siya na itry namin i-save ang relationship and I eventually gave in. God knows I really believed that we could work it out. A few months later, binisikitan niya ako and I was genuinely excited. Naisip ko na baka kasi yung physical absence lang talaga yung nagpapabigat sa aming dalawa dati. Actually, pinaghatian pa nga namin ang expenses sa buong trip niya. Ganun ko siya kamahal. We spent a few weeks together and we really had fun. Pero alam mo kung ano yung reality? Deep inside, I knew something was broken. It was not the same. Ang mali lang namin, hindi kami nag-effort na pag-usapan ang nawalang spark sa aming dalawa. Siguro kampante kami na magiging okay na lahat dahil magkasama uli kami. I wish I was brave enough na maunang mag-open up sa mga bagay-bagay. Pag alis niya, grabe yung iyak ko. Napatanong ako sa sarili, bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Pero lumipas ang ilang araw lang, nakabalik na uli sa dating sitwasyon. Kahit ina-update ko naman siya sa bawat nangyayari sa akin. Nag-a-update ako pero parang blanco. Nagiging habit at task na lang kumbaga and he felt that. He said I didn't prioritize him anymore, that I have grown cold. Tama siya, I did not care like I used to, and I hated myself for it. Finally, nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipaghiwalay sa kanya. And this time for good. He begged me to reconsider at willing daw siya na samahan ako, pero I was firm in saying no. I was exhausted, anxious, and drowning in guilt. It shattered me seeing him so hurt. I still feel like the villain for leaving him, pero bakit ang gaan ng pakiramdam ko at the same time? Lumipas ang ilang buwan, nag-message siya sa akin during my birthday and it broke me all over again. And then out of nowhere, nakita ko na lang na in-unfollow niya ako at lahat ng mga taong nakilala niya through me. His sisters did too. And this week, binayaran niya lahat ng natirang inutang niya sa akin. Tapos, binlock na niya ako. It was like a final goodbye. I felt some kind of pain because I was not ready for it to be final. To be honest, I still love him.
I still catch myself reading old messages, torturing myself with what ifs. Pero alam ko deep inside, hindi na talaga nag-work ang relationship namin and staying together was not fair to either of us. Should I delete his number and unfollow everyone to move on? I feel so stuck in this guilt and sadness like I'll never fully let go. Akala ng lahat madali lang yung breakup para sa akin kasi ako naman yung nakipaghiwalay. But they do not know how much it is killing me.